Hi, kumusta? Last year, gumawa tayo ng video tungkol sa proper handlebar at saka stem length. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano ba ang optimal na handlebar height. Ang unang way para mai-adjust ang height ng handlebar ay spacers. Ang advantage nito, syempre, is hindi mo na kailangan gumastos kasi kailangan mo lang ilipat sa taas or sa baba ng stem yung spacers. Syempre, possible lang ito kung hindi mo pa piniputol yung inyong steerer tube. Ang negative nga lang dito dahil ang steerer tube meron niyang angle. Kapag gumamit ka ng maraming spacer sa ilalim ng stem, naapektuhan neto yung reach mo. Mas lumalapit sa'yo yung handlebar. Very minimal lang naman yung epekto niya sa reach. Ilang millimeters lang naman based dun sa dami ng spacer na ilalagay mo sa ilalim ng stem. Pero syempre, if you are competing and you want your bike to be perfectly dialed for you, then this is not the best option. Ang pangalawang way para may i-adjust ang height ng handlebar is through stem. Yung stem kasi meron niyang positive or negative angle. Pwede mo naman niyang baliktarin kung gusto mong nakataas or nakababa. Kaso nga lang, yung angled na stem ay possible lang yan sa mid to long stem. Pag naka-short stem kasi dahil sobrang ikli na, hindi na pwedeng lagyan ng angle. Pangatlong way para mai-adjust ang height ng handlebar is through rise. Marami ring option pagdating sa handlebar rise. To change the height of the grips relative to the stem, meron niyang bend. Pwede kang mamili from low rise, mid rise to high rise. Just make sure lang na pagbibili ka ng handlebar na may rise ay tama yung rise kasi unlike stem na pwede mong baliktarin or spacer na pwede mong pagpalitin ng mga pwesto, yung rise, permanent na yan. Hindi mo ma-adjust. Now that we know the 3 ways of adjusting the height, proceed naman tayo kung ano ba yung best height based on the discipline. When it comes to adjusting the handlebar height, that's always relative to the saddle. So to make sure na tama yung adjustment natin gagawin, make sure muna na tama yung height ng saddle bago tayo mag-adjust ng handlebar height. First is XC, as in yung competitive XC. When it comes to XC, ang priority dyan is aerodynamics, tsaka syempre, you want to have more weight on your front wheel for efficient climbing. To achieve that, ang handlebar ay laging mas mababa sa saddle. Ang common na setup sa mga XC bikes ay long stem na naka-negative tapos naka-flat bar. Kapag mas mababa kasi yung handlebar mo, syempre, mas maliit yung frontal area mo, which is more aerodynamic. Mas efficient din yung ganitong setup for climbing kasi malaking percent ng weight mo nakalin sa handlebar, which means you will have more grip on your front tire para kapag umaahon ka, hindi malikot at hindi umaangat yung front wheel mo. Yung optimal drop from the saddle, depende na yan sa flexibility ng katawan mo. Kung kaya mong mag-negative 45 degrees na stem, then go ahead. Pero kung sa tingin mo, hindi naman kaya ng katawan mo, then choose an angle ng stem na hindi sobrang slammed. Sunod naman is trail bike. When it comes to trail bike, yung adjustment ng handlebar height niyan ay depende sa trail. Kung yung trail na dinadaanan mo ay 50-50 na may lusong, meron ding ahon, ang ideal dyan is neutral lang yung position ng handlebar mo. Balance lang dapat yung weight sa front tsaka sa rear tire for versatility para mapaahon man or lusong, walang problema. Sa ganung setup, dapat pantay lang yung handlebar mo sa saddle. Pero kung yung trail na pinupuntahan mo, mas maraming lusong kaysa ahon, mas maganda, mas mataas ng onti yung handlebar sa saddle. For trail bikes, depending on the trail, ang ideal na handlebar height dyan is from 0mm which is neutral up to 30mm from the saddle. Ang common na setup naman ng stem at handlebar dito ay mid-size stem around 60 or 70mm and sa handlebar naman, common ang low-rise siya mid-rise na handlebar which is from 10, 20 up to 30mm na rise. Sa enduro naman, you want to have a high handlebar compared to the saddle para ma-avoid ang pag-over the bars. Pero hindi naman yung sobrang taas na parang Japanese bike. Yung kasi yung nagiging common issue dun sa mga bago sa enduro, napakataas ng handlebar. Parang pang BMX or pang Japanese bike yung handlebar. Ang problema kasi pag sobrang taas, wala ka ng weight sa front wheel. Ang mangyayari, when it comes to aggressive cornering, lalo na pag sharp turns, dudulas na lang yung front wheel mo dahil walang grip. For today's standard, when you say high-rise handlebar, that's within 30 to 40mm.
hindi mo kailangan ng sobrang taas na mas mataas pa sa 40mm for enduro dahil meron ng dropper post. If you really wanna transfer all your weight at the back, just simply use your dropper post and lean back. In that way, pag hindi naman sobrang aggressive ng trail, meron ka pa ring weight sa front wheel para hindi dumulas kapag sobrang sharp ng mga turns. Paano naman kung more on chill ride, recreational, or long rides ka lang? Yung kasi yung common sa Pilipinas eh. Kung yun yung trip mo, then ang best option dyan is parang sa trail bike. Neutral lang, pantay lang yung handlebar sa saddle. Ang advantage kasi niyan is napaka-versatile ng setup, ng weight distribution. So ahon man or lusong, walang problema when it comes to the handling of the bike. Pero if you want to be more upright for extra comfort, ang ideal dyan is up to 30mm lang. Hindi mo kailangan ng more than 30mm when it comes to chill rides lang. Ang sabi kasi, mas komportable kapag mataas yung handlebar. Totoo naman yun. Pero, pag sobrang taas na, meron ng trade-off. Una, mahirap nang umahon dahil lilikot yung gulong mo sa harap, minsan naangat pa. Pangalawa, comfortable lang yan on your first hour or two. Kasi hindi na even yung pressure sa hands mo tsaka sa puwet mo. So mangyayari, mas mataas yung pressure sa saddle, mas unang sasakit yung puwet mo. So maganda, meron mang rise from the saddle up to 30mm lang para distributed pa rin yung weight mo sa handlebar tsaka sa saddle. Sa enduro kasi, hindi naman applicable yung comfort when it comes to high handlebars. Kasi most of the time, hindi ka naman nakaupo sa saddle. Usually, nakadrop yan at ginagalaw mo yung katawan mo around the bike. So, hindi dito issue yung handlebar height. Sa enduro naman kasi, yung weight ng katawan mo nakadistribute sa handlebar tsaka sa pedals kasi nga, most of the time, nakatayo ka. This is not a rule that you have to follow strictly, no? This is just a guide para may idea ka kung ano ba yung optimal na setup sa ginagawa mong ride. Again, nasa summary, no? For XC, you want to have a lower handlebar for efficient climbing tsaka aerodynamics. For trail bike naman, tsaka chill rides lang, mas maganda 0mm to 30mm lang for versatility tsaka comfort. And when it comes to enduro, 30 to 40mm from the saddle for aggressive terrain, lalo na kung downhill yan. Sana nakatulong yung video na ito kung sineset up mo yung bike mo. And kung nagustuhan mo, hit like and consider subscribing na rin.